panguna ni Mayor City Jalet Rabin Hataman, patuloy ang City Government of Isabela sa pagsusulong ng programang pangkapaligiran at pangkabuhayan. Ngayong araw, ating saksihan ang pagsisimula ng Project Zero, Zero Waste, Zero Chemicals, Zero Hunger dito sa Barangay Tabuk. Ang punong barangay ng Tabuk, Hadja A.M. Ajibon ay nagbigay ng mainit na pagtanggap sa lahat ng dumalo. Sinundaan ito ng pagpapakilala sa programa ni Community Affairs Associate Ana Sahibil, kung saan kanyang ipinahayag ang layunin ng Project Zero, bawas basura, organikong pagsasaka at pagpapanatili ng seguridad sa pagkain. Bilang bahagi ng kaalaman tungkol sa tamang pamamahala ng basura, isang sesyon tungkol sa Ecological Solid Waste Management, Republic Act 9003, ang pinangunahan ni Public Service Officer Tu Saddam Lagoyo. Ipinaliwanag niya ang kahalagahan ng tamang pagtatapon ng basura at pagre-resiklo. Yung project pong Zero Waste, yung Barangay Composting Facility, noong 2019 pa pong gustong gawin ni Mayor. Pero by that time, wala pa si Miss Ana sa GSO. Kami yung nandoon sa Solid Waste Management. Medyo challenging siya, no? Kasi maliban po dito, madami po tayong minamaintain yung ating pong facility sa Lantong, yung ating pong garbage collection, yung ating pong information drive sa mga barangay. So, ang ating pong topic ngayong araw, walang iba kundi po ang RA 9003, Ecological Solid Waste Management. So, unulong tayo natin ay Republic Act 9003 or Ecological Solid Waste Management. So, what is RA 9003? An RA 9003, otherwise known as Ecological Solid Waste Management Act of 2000, is the law that governs the management of solid waste in a system that will pose least and environmental and health impacts. No, makita niyo din dito ang naka-highlight, solid waste management. Unin natin niya bang tayal yung waste. Basura, para kay mama, basura. So, kaya na may nat, before ka mo harap pa rin, nag-prepare ka mo lang tasin mga breakfast niyo, sin mga mainom. Nagsayol ka mo, nami ka mo bitsin, nami ista, inkatan niya tulong tamang di nagunahon, basura na ito. So beto, inatin niya lang ta solid waste management, yaon siya sinsara taon 2000, no? Para kasolusyonan in problema ha basura. Pag hindi po siya na-manage ng maayos, may nang siya problema. Hindi asin kikita niyo bihawon, ay niyan naman doon natay ko diyan, mga kapinsayol, mga animal manure, lahat po yan mga waste materials. Pero na-manage po natin na maayos na hinang tamarayong among dakuan, mayroon siya pa ho, mayroon kamang tawaw, sayan din doon. So biyan to, ano ang basura, no? Kanat sibi-sibi ilong na maliit na kalat, hindi na kailangan, hindi na kagunahan. Basura na yan, hindi na natin yung kailangan. At tulong ta. Wala nang halaga. Wala na halaga. Alam na bugitan na matulong na yung kuhan yan. Kaya nasa halaga niya. So yun, wala nang pakinabang. Yung basura talong ta, classified siya. Mabahagi sa long ta palima. In amon biya pag kakuanan tara pirmi, amo rin kaya talong ta, nabubulok. Iban di nabubulok. Pero awan siya, classified siya, long tanang bahagi siya palima. Muna-muna, long taon yung biodegradable waste, yan ang book na yan. Magkahalo na katan. Sa amon long tayo hindi nabubulok, mabahagi harap pa upat. In number 1, in recyclable waste. Una yung recyclable waste. Plastic bottle, mga single-use plastic yan. Mineral yan. In residual tayo yan, mga cellophane, no? Pagpunta po natin sa tindahan, gaano kadami, no? Pwede in ka-taon sin makusal sin cellophane doon. Mismo, in ba ang cellophane Nescafe, makita niyo. Yung liluot pa sa cellophane. So biat ko yung kataon doon. Ang kanta bang yung problema, basura, malingkat pa sa ning building nagkangi ang kadlaw, kanyari na yun, kasi manasa, in basura adlaw-adlaw. Pang kita di humali makakaon, di kita humali magpulong ta makabusal sa basura di siya humali. Akan na yan nung na pang di katutukan ng basura ang kaadlaw-adlaw dyan.
kita baka mulong tayo nakita harapan to taon di na barangay bang di sadya makolek in basura ang kaadlaw may nang siya problema so biat tulong tayo lakposin problema basura may tapasalansin sobra in plastic ta ang kanna biyaon ng ta lawan ta ini katunia long taon no in residual waste and na sa lopin ini kaupat infectious waste amo na mga along ta hazardous sa mga hospital yan oo ini kaupat yung kalima niya special waste biya nasin mga along takap mga ilaw biya paglunan mga pintura magbakas so yan in sample sinlong ta mga biodegradable kwan kaya makwantara yan kapin mga pagpilaan mga kahoy mga along ta pagpaisan sayol gulay kapin mga kwan inugas beto agad siya ayon mga cow manure so yari in recyclables tayo kita niyo ha talaga na gana at educational tour na to no kakitaan tayo bang diin nung tamang process in LGU very in long time processing na mo dito atasaon kita para mga panyapin kikwanta mga kwan yon di ilang taon magbalik no aon kita mga waste diversion so yan to ini kato niya residual waste in residual waste na bahagi siya paduwa amo na yung mga iyan ano pa ini karuha pinakamataon tud magkausal diaper diaper napkin yan agad siya residual waste ini ni in mga salopin aon mga longta mga technologies na bihaon magka kwan siya magkainang siya mga bangko aon na visit na mo haipil aon sila plastic processing facility yung mga single-use plastic yan sunugon nila rapat tukatan pag-ubos pag-end product na sila molders pagkainang nila bangko sa laon ang city aon na facility at to na din nakato sa bukod pa siya operational na bihaon masalan power supply ta na mga inshallah mga this year next year bangat tumakuan na murah-murahan. So, ini ikato niya, amo na yung special waste, mga kangit mga baso, mga battery, mga ilaw, mga pais, mga pinta, asin kaina, mga spray yan, perfume, agad yan siya. Special waste, mga hazardous toxic waste. So, yan, hazardous waste ta, mga medical waste. So, gadiin processing ng tasin basura saan, ilalagak ang dinadalang basura, pagpukod ng basura. Kung para ka niyo, harap pa kayong pagdaon. Bukun-ibukit harap paraga ta. Importante in pag-segregate halawin sin baya. I-separate ta, especially in nabubulok. Pagkagay yung taturan neto. Manjari da bang invite talong tabihan, aon da siya mga bakante lote. Manjari kita may nang lungag sibi-sibi, no? Ibutang ta rin dito. Kuanan niyo ba? Paglamor, sulayan na maglamor din basura, karaydasan siya, magpaho siya. Pag hinalo po natin yung cellophane sa mga leftover food, especially mga asang mga style niyan, saan yan di naikuan? In mga asang ista, bang invite halong dagat, okay rin makaparagat sa ayaw sadya hindi nabubulok. Gana-gana kakitaan na to dadinin, pang pilay numol sin basura, bang maulong parang dagat na. Makuan, kublaan sa kamo yan, gana-gana kakitaan ta. So yan to, pag-collect na bay, i-collect na lang tasin, ibutang ta, magpagawa kita sin basura ta, mag-timing kita sin oras, unin may tapasalan. Pang magbugit kita nakalabay na yung truck ta, napagkatong matto yato na yung hero, yato na yung maglong tayo ng lawagkuan, naghanap ng kabuhayan, kawauning karot, na makanat na siya, magproblema na sa bigkap, problema na sa bintawid kap. Sabay kita sarang kita mag-timing sin schedule. Banglong na schedule Wednesday, schedule Thursday, every 10 a.m. Magpagawa kita 9:30, 9:45. Bang kita magpagawa na 11, may nang nasa problema ikap, may nang problema sin kauman. Bukod sa dyan may nang in problema sin nakurata, problema takatan, may ta. Bang na mismanage sin basura, kaya nga tanyo yung impact niya, magbaha, magdengue, magmalaria. Di tayong kakuanan kasi yato magplakin ka na ta. Magtipunin hilang din dito na. Nay nang tara problema naputputin na nakta si paisya magdarang ka hospital kana. Yung problema sin kauman, yung problema bukod na diyan problema sin nakurata, problema tayong katan. Tumabang kita magkuan. So yato. Unuin paano natin babawasan ng ating basura. Habihaon lima na yan. Pag na kasi 3 hours na, reduce, reuse, recycle. Biyaon na siya refuse, reduce, recycle, reuse. May ta refuse. Karapatin na kita.
Wero kit along ta aon biyon tarap patinda. Pagkatuta aon nagdagang along ta mga pagkaon yo nalong dahon. Aon dirang pajibar. Bang kita along ta mag-refuse, bang refuse inusalon ta inbihon ta in pagkaon na dahon. May ta. Pasalan in pais niya yaon, nabulok na siya. So beto in pag-refuse. Bang manjari pa kita di mangusal sin cellophane atau plastic bottle, di kita umusal. So you have to reduce, in pag-reduce, bediin, apa may bayan palong ta, umusod na marayaw. Oo, pag-uwas, recycle, nabakaon mahilig maginang-inang mga sumping-sumping yaon, mga inahon, mga patong tagaan. Paso, mausal yato. So pag-reuse, kasi nihinang tabihaon yan, namun composting yan, way of, reuse. Nag-reuse kita sin, waste materials and biodegradable. So yato. Next, no? Harap patinda kita. Ben, yan tambok ka mga labayan pag pag-reduce. Instead kami kita sachet, bang maglabi-labiin sinta, mas labi malingkat ka, alam tayo Nescafe. Kasi pag-usan ito, manjari paglunan sukal, manjari paglunan baling, asin. So yan to. Sabang isang mga rin sinta na sa bar. So yun, yun pag-reuse. Mga tumbler, mag-usal ka mo tumbler, kaya mga activity bini, na magdakit na tumbler. Naon kami activities in ba, amon nakuha niya on zero, is amon opening ini, mayroon kami nag-usal plastic pot yung kantaan. Kuha niyan, nagdakal ng water jug, mga paper cup, salta. So recycling, ini na. Gana-gana, kakitaan niyo nung taon inihinang naman dito at as recycling, malingkat. Gali, kung kami magdamat to mga langtakwan na participants, no? Kublaan sila. Mayroong na, hindi may hinang nabay niya kasi all we know, no, bang pag-uwas kami ng plastic bottle, mayroon na, kabugit na, makapakain na, makaparagat na sa. Aon kita lang tamalingkat intervention. Kitaan tayo ito gana-gana. So yan pa yung ta sample sin composting ta, no? Ini, malga. Sarang tuduno, sarang aon segregation. So lain niyo ba? Bang kamo magbutang alumbay niyo mag-separate kung minsan CBCB. Separate kung minsan CBCB para para nabubulok sadya. Bisan pa yan ang katahon ng basura niyo di nabubulok. Kung siya wayron nagkalamuran sin nabubulok, ay problema. Sanyang sabang namon naglalango din basura, sanimod na magkangi. Bawal na nautot din ng bahay basura kasi wayron siya na manage marayaw. In pag-segregate, bukod sadya sa diaksing gobyerno kasi kawayan sing gobyerno. Ikaraw rin sa kato. Kaya ka mo mga longtawa, mineral water ang mga 5 liters. Tungaon niyo, butangan niyo sa lopin. Pag usgit ko niloon katan, sulay ba lang yung basura mo, separate mo lang. Hindi siya nung magbaho, kaya sulayan ko. Effective, bunal. Yari na, inayan ko kayo na. Kita na to in the life cycle of the plastics. Abiyan na, selopin bihan, kawaan tahon. Mambiya manipis na yan. Uwas bisan siya matunaw. Di pa yan siya. Aon siya pagtagon lang nila microplastic. Kaya aon siya nakaharap pa dagat. Kaya aon siya nista. Kaya aon tayo nista. Ang kanabihaon, ginisan na sakit di maggawa. Hambok ka mga long study. Pasalan sin microplastic. Pasalan pollution na dagat. Kaya on sin tamban. Yung tamban kaya on sin kulapo. Sarap ka karoon ng kulapo ini. Na along ta nakaingat nga in especially mga tayo mga badyaw Makati na makapaon na sila karot nila. Gatusan karot. At daw yung pagkakot sin basura island. Dahon maripakuan, dahon harapamin. Di na siya, minsan naon ni Kabukit Baraga, bukod na beri yung taon. Susungon yan, kakitaan kami sa nabihaon, mga kamu, aon mga dito fuego-fuego, atau dito mga side niya, aon mga beach niya, kakitaan nyo, kimu na yan yung basura. Hindi lang po ngayong araw natin gagawin yung pagko-compost, no? Hinanguntay nilong the way of life ta. In pag-segregate, in pag-compost, no? Kasi mahinang yan siya livelihood ka to, ikatabang siya mga pagtanong-tanong ta, susungo na. So beto, magsukol kanyo katan, bangman mura-murahan,
aon kita nyo kihatihan, bangga mga aon nung tama na bisara ko kung imam mo, magmaapan ka mo, diba, pangaon mga pangasubo ha, aon ka mo clarification, nung punong orasin sa bugit sin basura dito ka mo, na kalungan kay ngatan ko nga biya. So ito, magsukol, alhamdulillah. Isang mahalagang aspeto rin ng programang ito ay ang pagbibigay ng kaalaman ng pinansyal na aspeto ng agrikultura. Sa pamamagitan ng PESA Livelihood Focal Al-Hazim Malon, natutunan ng mga kababaihan kung paano pamahalaan ang kanilang pinagkakakitaan gamit ang basic financial literacy. Sa sesyon naman ng organikong pagsasaka, ipinaliwanag ni Agricultural Technologist Jonathan Padillion ang benepisyo ng natural na pataba at pamamaraan ng pagtatanim ng walang kemikal. Ako po ay galing po sa City Agriculture Office. Ang City Agriculture Office po ay nagpapatupad ng mga programa patungkol sa ating food security. At para hindi po tayo magutom, yung ating mangingisda andun din sa amin at yung kalikasan. Kaya may partnership po kami with the CGSO upang yung patungkol sa programa na to, like parang synergy project na din siya. Isa sa approach po natin bilang isang tugon doon sa problema is turuan po namin kayong matutong magtanim. Willing ba tayong magtanim? Nagtatanim ba tayo? We're going to talk about organic farming para mas maintindihan natin na ay organic na pala yung ginagawa ko. Organic na pala yung practices na ginagawa namin. At isa sa mga program po ng ating butihing mayor po, si Ma'am Siti Jalia Turabin Hataman, advocacy niya po yung organic farming. Kasi para sa kanya, mas maganda yung, mas mainam yung kinakain natin na healthy at nutritious na tayo yung mismong gagawa. Okay? So, ang katanungan, ano ba yung organic? Okay? So, dadako tayo sa pinaka-basic na definition ng organic. Sabi po, yung organic is relating or derived from living matter. Galing daw po sa mga living matter. Alam ba natin yung mga living matter? Okay? Yung mga napupulot, yung mga nakikita nyo yung mga saging na yan. Oo, so yun, mga living matter yan. And may mga tumutulong din dyan para, ano ba yung, nakita nyo na ba kung ano yung nilagay dyan? Oh, okay? So isa pa dito, pag related naman sa food or sa farming, organic is produced or involving production without the use of, hindi daw po gumagamit ng chemical, fertilizer, pesticides. Ang role po ni bubuyog sa ating tanim, siya po yung pollinator. Alam niyo ba yung pollinator? Ang pollinator po, ibig sabihin kasi pag walang bubuyog, hindi po kayo makakaproduce ng bunga. Kunwari, nagtanim kayo ng kalabasa. Ngayon, walang pollinator. Walang hangin. Pumapasok sa area mo. Anong ginagawa ni farmer pag walang ganun? Para magbunga lang yung kalabasa. O, anong paraan niya? Asa-isa lagyan mo. Yung ano muna, yung para pabula. O, ang gagawin ni farmer ganito, siya yung magiging pollinator. Ibig sabihin, siya yung magpunit doon, kukuha ng flower, dalhin niya sa kabilang flower. Yun ang trabaho ni bubuyog. Nakikita niyo, pumupunta siya doon sa kabila, punta sa kabila, punta sa kabila. Isa siya sa tumutulong sa atin para makaproduce tayo ng bunga ng kalabasa. Mostly kasi sa iba, gusto nila, ay, kailangan ko ngayon makaproduce ng ganito, pay gutom ako, para hindi ako magutom, para makabenta ako. Hindi nila iniisip, yung mga anak nilang maliliit, ngayon, pag gumagamit kayo masyado ng mga napakaraming chemicals para makaproduce lang, masira yung lupa natin. Ano na lang yung kakainin ng mga anak natin? Kasi magdideplete po yung lupa natin. Ibig sabihin, pag patuloy po tayong gumagamit ng mga chemicals, magiging red yung lupa natin. Pag nagiging acidic na yung lupa natin, yung tanim natin payat. Nandito po tayo ngayon sa edipisyo po ninyo na paggawa ng organic waste decomposition. Meron tayong dalawang uri ng organic fertilizer. Ang pinakamalakas dito is yung soil enhancer natin na tinatawag na
vermicast. Yun po ang pinakamalakas. Kahit ikumpara natin yan doon sa synthetic na fertilizer, mas malakas pa rin siya. Kasi kumpleto po siyang rekado. At itong pangalawa naman ay ang compost. Tinatawag natin composting. Ang pinagkaiba lang nilang dalawa, ito kasing isa may bulate, ang isa wala. Yun ang pinagkaiba. Kasi malalaman nyo man siya kung vermi siya, pag hinawakan nyo yung lupa niya, magkakaroon na kayo ng mancha sa kamay. Meron tayong sample po dyan, makikita nyo po mamaya, papakita po. Ang halo po nitong vermi is yung African Nightcrawler. Itong dalawang to. Ang mga proseso nito, ituturo ko sa inyo po ngayon. Dapat alam po ninyo kasi pag nagkamali po kayo, tigok ang bulati natin. Mahal pa ang bulati natin. 1,000 plus po ang halaga ng bulati. Kada 1 kilo. Inaalagaan po talaga ito siya. Kaya nga, kailangan talaga ng inyong patnubay ito. Alagaan natin ng maayos kasi pag hindi nalagaan ng maayos ang bulati, patay. Patay din ang vermi po natin na mangyayari. Ang halo nito is 60-40. Mas marami ang nabubulok. Yung mga green leaves. Katulad ng saging, mangga, yung gulay. Nandito po. Yung 40 naman, yung katulad ng tai, pagkatapos yung balat ng mga mani. Ginagamit po yun dito. 2 buwan siya. Kasi hahaluan pa natin to ng vermi tea para walang baho. Makikita nyo, wala siyang amoy. Kasi nahaluan ito ng vermi tea. Kasi pag wala itong vermi tea, sigurado tiyak, mabaho to dito sa mga amoy nyo ngayon. Anong baho ng mga gulay. Pero sa starting talaga, mabaho talaga to. Kaya mayroon kayong machine na shredder, normal po yan, mabaho po yan. Tingnan nyo ha, yung bulati din, ipapakita ko sa inyo kung paano lang bulati nagkukuhan dito. Ito po, yung bulati. Tingnan nyo po. Wala po ito sa kuwan, hindi po ito lupa yung linalabas niya. Ang kinakain nyo po yung nabubulok. Ay, papakita ko sa inyo yung sample. O, ito po, tingnan nyo yung bulati po. Hindi po iba yan. Tingnan nyo po. Wag po kayong matakot. Friendly po to. Hindi lang nangangagat. Ha? Baba ka, may ilagay sa kamay nyo, sigaw na. Thank you. Itong vermi talagang may halo siyang tae ng kalabaw. Magkakaroon po ito ng amoy pero mawawala siya kasi pag tumigas na po ito, didiligan nyo ito. Pag action na siya, nagtutuyo na siya, didiligan nyo siya ng sprinkle. Dapat yung sprinkle nyo may halo din siyang molas. Hindi po basta, na lang, ibuhos nyo na lang. Hindi po ganun ha. Sprinkle po talaga. Pati itong namang isa, itong composting po natin, every 7 days, gagalawin po natin talaga to para hindi titigas. Kasi pag hindi natin yan minix, magtitigas yan. Nasayang yung effort ninyo. Pupukpukin nyo siya martilyo sa isa-isa. Mahirap. Hindi na po siya diligan. Hayaan nyo na po. Ang chemical ang ginagamit din natin dito is vermi tea. Yun ang sinabi ko sa inyo. Yun ang kakain sa mga mag-extract siya. Kasi yung vermi tea na yun, may proseso rin yung ginagawa siya. Vermi siya na 1 kilo, pagkatapos isang bote rin na molas. Ihalo din siya. Opo. Araw-araw yan, sir. Dinidilig. Hindi. Kaya nga sabi ko sa inyo, ito dito po is 7 days, saka siya i-mix na naman siya. Ito naman dito, every tumigang lang siya. Pag nakita nyo matuyo na siya, didiligan po siya. Pero hindi talaga gaano yung basa talaga ha. Hindi. Tamang-tama lang yung tubig po. Nawag na rin talaga yung basang-basa. Kasi malalaman nyo man yan, bababa po yung dumi niyan, bababa yan, makita nyo. Ang ganitong kaalaman ay mahalaga sa pagpapatibay ng isang masustansya at ligtas na agrikultural na sistema. Upang makita ng mismong mga kalahok ang epektibong pagpapatupad ng sustainable practices, isang educational field trip ang isinigawa sa Sitio Lantong, Barangay Paluno.
Dito, ipinakita ang mga best practices sa pangangalaga ng kapaligiran na matagumpay na ipinapatupad ng city government. Ito na po tayo, ipapakita ko sa inyo paano sinesegregate po, paano po rin rini-reduce yung basura na nagiging raw material po siya. Gagamitin po siya sa hollow block at saka sa bricks. Yung nabubulok naman, pupunta po siya sa compost. Ito po yung compost po natin, may machine po kaming ginagamit. Kasi ito, tumatakbo lang po ito ng 7 araw, pwede nang harvestin. Yung sa inyo po is 2 months. I-con nyo po yon. Ipapakita ko po yung mga function po nito mga machine. Ito po yung sa karton. Posting na po yun, ito po yun. Pag naggiling na po, ihalo namin lahat po yun, 60-40, itatapon din doon. Ito yung sa karton, sa plastic. Ito yung shredder na niya po, ma'am, oh. Tingnan nyo po, oh. Ganito kakapal. Boss, meron din tayong manipis din po. Dalawa po yan. Tingnan nyo. Bale, nandito rin yung piling. Pati yung mga dahon. Ito na po siya mangyayari siya, oh. Ito yung sample. Kaya yun ihalo rin natin. Raw material din siya sa composting. Pagkatapos, ito naman yung mga bote. May mga basag kayong bote. Dito po gigilingin po. Gagamitin po yun. Raw material din po siya ng bricks at saka hollow block. Titingnan lang natin konti. Tingnan nyo gano'ng kanipis. Ito po, oh. Yan na po yun, sir. Okay. Yan na po yung ihalo natin. Raw material po siya. Doon naman po tayo ngayon sa Burmese. Yun pala ang simula. Pagkalos pangalawa, ito na yung ngayon. Pwede na itong harvestin in a few days. Few days pa siya. Kasi basa pa talaga siya. Hindi pa siya pwede na kaagad harvestin. Pero nandito po yung bulati. Makikita nyo po yan. Ito po siya. Pwede na po yan. Ito. Pang siya madry na pwede na siya i-harvest. Pwede na siyang i-harvest. Tingnan nyo, ganun po yung kakapal, oh. Tingnan nyo, ganun kakapal siya. Ninipis po yan siya. Pwede na itong harvestin. Pero ito, kailangan pa ng ilang araw pa talaga kasi basa pa. Kailangan magtuyo-tuyo siya ng konti. Tingnan nyo, pag ginan ko yan, magiging mancha yung kamay ko. Yung mancha yan. Kaya matama yung halaman dyan. Pagkatapos, ito naman yung preparation. Ito yung taya at saka yung mga pinalo. Yung sinabi ko yung 60-40. Ito na po yun. Preparation po namin yan. Kaya walang aksaya sa basura po ninyo. Pwede ninyo po pagkikitaan. Doon po tayo sa hollow block naman po. Yung semento at saka yung river sand. Ihalo yon dito. Sinong gustong mag-demo para pwedeng gumawa ng kan? Alalayan lang po kayo. Demo. Sige. I-boss nyo po. Huwag kayong matakot. Sige. Sige. Punuin nyo po. Sige. Baka later on gusto nyo rin gumawa ng ganito sa bahay. Pwede po. Okay na, ayaw na, kamay na lang. Maghugas na po, ha. Sige. Okay, okay. Palo konti. Yari, wag naman. Ipapakagawin simento. Sige, okay. I-script nyo, script. Okay, sige po, testing natin dito. Sige, testing. Okay. Sige, gano'n na po, sige. Dan, ikuha sa ko, Dan. Sige, kaya nyo po yan, sige. Sige po, gano'n. Paikot nyo po, sige po, sige. Sige po, sige. Sige, taas nyo, bilain nyo bigla. Okay, another. Hindi na pang gusto. Sige. Yung target namin talaga dito, sa utos ng chief namin, si Sir Eugene Strong, yung pikilan nini, idea nini, biya kimugdan. Biyaon, in reality, na hinang natuod, imbasura, plastic katan, magiling na mo, kita nyo na rito, uiban sim kasa, amo yung kakitaan ni biyaon. Kita ni ba? In taud-taud silang po kilo. Yan yung po kilo in taud-taud niya. May halo po siya, may halo. Yari ni, ang kakilo reman to nga, ang plastic yaon. Nawang kami maghinang,
hipuon na mo ini kata namin hulmaan ini. Amin ang guan niya bihari, bricks. Hangpo tag siyam taod niya, gumawa siya bihari. At tinayarin, hinangan niya ang kabag semen, 5 bag buhangin, 3 tag 5 amin bagbag kasa yaon, 2 kilo amin plastic, na yung tubig ini depende na. At yung mataod na ito ba, tiyo. Namo ninin miyasa na mo. Kapin sipyag butangan na mo kain na. Oo. Kaya butang na rin ha, yari na. Amin niya on semento na namo mari. Pag singkain na mahit bitang namo. Kinabukasan pag konsum sagsiya mataw sa kangpo, amo nining guan niya rin na. Amo nining guan niya. Tahay na siya. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng programa ay ang formal na turnover ng compost facility at iba pang kagamitan na magagamit ng mga kababaihan ng Barangay Tabuk sa organikong pagsasaka. Sa hakbang na ito, mas nagiging posible ang kanilang pagsasarili at mas epektibong pagsunod ng mga prinsipyong pangkapaligiran. Lubos na ipinahayag ng mga kalahok ang kanilang pasasalamat sa programang ito. Ayon kay Mayor Turabin Hataman, ang kababaihan ng Barangay Tabuk ay hindi lamang mga benepisyaryo, kundi mga tagapagtaguyod ng positibong pagbabagos ng komunidad. On behalf po ng City Government of Isabela, magsarang sukultan na tanong pasal yabot niyo in project ini. In project ini, bukod siya di magpuas in pagtrabaho tayo kapag turnover na mo tayo. Bukod ini di asin kaiwanan pag turnover, pag na-turnover na, okay na po tapos na yung mga responsibilidad natin. Ang tinanggap po ninyo, maliban sa structure na ito, ay responsibilidad. Kaya nagpapasalamat po talaga ako sa Barangay Tabuk. Alam po ninyo, amo rin ipagyanan ko, di man jari, why ako ha pag-turnover. Sin project yan, pasal, pangarap tutuod yan. No? First, patod ako ng food in 2019, amo na ini-interview ko. Every time ka mag-prepare sin budget sin city, hilangot ko tuod siya. Sa patiyo, di siya ma-implement. Kasi unang-una wala pong mahanap na lugar. No? Kasi lang nila, unavailable lugar, pero ang mga limba-limba na. Alam po, in idea kasi sin composting is primarily, although pwede rin saksihan limba-limba, sa mas kalagihan kasi diha daira, diha town. This one, inshallah, mataon masolve niya yung problema sa basura. Masolve niya rin sa hambuog kalagihan na organic farming, kasi eventually, by product niya, tama ba ako ang magiging product na ay fertilized soil enhancer. Yun. So, ongoing din bihayaon hato ka sa barangay in organic farming training. No? So, tayo kasi in approach ta, bukod kita aming maghinanglang project in mayroon siya planohan. Tingkatan, alhamdulillah nakaplano. Out of the training in organic farming, nakikita nagta-turnover sa composting. Magiging product po ninyo dito na soil enhancer. Yun ang gagamitin ng ating mga organic farmers. So, natutuhog-tuhog po natin yung lahat. So, every now and then, may bibisita po dito para tulungan kayo, para mas ayusin natin kasi dahil kayo ang una, kayo ang magiging model. Model kayo. So, bang-aon to nga inay sa ika-isa niya. Bang-aon mga bisita tanyo, Marie pa Isabela, mabaya kumita bang getting composting, organic composting, dahil na mo sila Marie. Isaruan niya, bang-aon mga barangay, utangan tanyo rin sa biyahay ni, syempre, dahil taas sila Marie para pakitaan nila bang getting sinang Barangay Tabuk. So, yun. So, maraming salamat po. Let's do this together. Inshallah, isa na namang first, no, na pwedeng ipagmalaki
ng Isabela City after 38 years na every year sinasabi ko, asa na yung posting ko, no? So finally, andito ho tayo sa Tabuk. Kaya maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bilang pagtatapos, isang pledge of commitment ang isinagawa. Pinamunahan ni City Information Officer at God Focal Menry Anlin, ipinakita nito ang sama-samang paninindigan ng bawat isa para sa isang mas lungtian, mas masustansya at mas progresibong Isabela City. Ang Project Zero ay isa lamang sa mga hakbangin na Isabela City tungo sa isang mas maunlad at responsableng lipunan. Hanggang sa susunod nating pagsasama, ito ang show kung gaano kakulang agriculture. Ito ang Agri-Cool Show.